lumabas ang mga teoryang si Pepsi ay tinapos ang buhay, upang di umano ay tuluyan patahimikin dahil sa iskandalong nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Subalit ito ay hindi na rin napatunayan, at tuluyan ang ininibing ang lahat ng kasong may kinalaman sa babae, nakasabay ng kanyang pagpanaw. Ang kanyang naging huling himlayan ay sa Olongapo Memorial Park sa Olongapo, Zambales, at ang misteryo sa buhay ni Pepsi Paloma ay nanatili hanggang sa kasalukuyan. Noong 1988, si Tito Soto ay nahalal bilang Vice Mayor sa Quezon City, at naging senador naman ng taon 1992. Dahil sa pagkakapasok sa politika, si Tito ay na-involve sa kontrobersya sa awit ng Eraserheads na Alapaap, ng kanyang pahintuin ang pagpapatugtog ng naturang kanta. Ito raw ay dahil sa implikasyon ng lyrics nito na tungkol sa ipinagbabawal na gamot, na hindi nakakatulong sa programa ng pamahalaan sa pagsugpo ng iligal na gamot sa bansa. Nagkaroon ng banggaan ng grupong Eraserheads at si Tito Soto, na naging laman rin ng maraming balita sa panahon iyon. Noong 1997, naglabas ng panibagong album na Sticker Happy ang banda, at kasama rito ang eskandaloso at misteryosong kantang Spalarium. Ang awit ay naging labis na kontrobersyal, sapagkat di umano, ang lyrics nito ay patungkol sa nangyaring krimen noon kay Pepsi Paloma. Sa opinyon ng marami, ang kantang Spalarium ay patutsyada sa mga Soto, na parang pagganti na rin sa pakikialam nito sa kantang Alapaap noon. Ayon sa nakasulat sa lyrics, dumilim ang paligid may tumawag sa pangalan ko, ito ay dahil gabi ng maganap ang krimen kay Pepsi. 11 palapag, dahil sa Sulu Hotel nangyari ang krimen na paboritong tambayan ng 3 mga host. Sabay abot ng baso may naghihintay, nagiinuman sila o maaring ito ay tumutukoy sa di umano'y pagpapainom ng gamot sa mga starlets. Pwede bang itigil muna ang pag-ikot ng mundo, na ang ibig sabihin ay lasing na at malapit na mawalan ng malay? Di ko na nasasakyan ang lahat ng bagay ay gumubuhit na lang sa aking lalamunan, sa part na ito ay nagaganap na ang krimen. Ewan mo at ewan natin sinong may pakana, dahil walang umamin sa mga inakusahan. Umiyak ang umaga, anong sinulat ni Enteng at Joey dyan sa gintong salamin? Dito ay natapos na ang krimen at wala nang nagawa ang biktima sa patuloy na pambabaligtad ng mga may sala. Sa pintong salamin, di ko na mabasa pagkat merong nagbura, ito ay tungkol sa pag-aareglo ni Tito Soto at pilit na pagpapaurong ng kaso laban kila Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. Noong 1991, si Ellie Buendia na vocalist ng Eraserheads ay in-interview ng manunulat na si Jessica Sapra, at tinanong kung ang Spalarium nga ba ay tungkol sa istorya ng buhay at kamatayan ni Pepsi Paloma. Ang vocalist ay misteryoso lamang na sinabing ang sikreto ng awit ay kanyang dadalhin hanggang sa hukay. Noong 1999, si Ray De La Cruz na dating manager ni Pepsi at kasama sa pagsasampa ng kaso laban sa mga sikat na TV host, ay natagpuan walang buhay sa loob ng kanyang optical clinic na kanya ring tirahan. Sinasabing si Ray ay pinaslang ng Communist Party renegade na si Philemon Lagman, at walang masyadong impormasyon na mahahanap tungkol sa mga nangyari kay Ray. Ayon sa mga taong malawak ang imahinasyon, si Ray ay pinatahimik rin upang tuluyan may sarang chapter sa buhay ni Pepsi, at maging si Philemon ay hindi na rin muling nakitang may buhay. Noong 2018, muling nabuhay ang isyu sa kontrobersya ng akusasyon ni Pepsi Paloma, nang sumulat si Senator Tito Soto sa Inquirer.net, na burahin ang mga artikulo na nag-uugnay sa kanyang pangalan sa akusasyon at kamatayan ng dating sexy starlet na si Pepsi.